Hello mga mareng! No, kuskus muna tayo sa mansyon ni Donya dahil gagala muna ang mareng nyo. Ang aga kong umalis sa mansyon, alas 6 pa lang, nandito na ako sa Taipei Main Station. O diba, di nyo kayang aga ko nagising. Pero ang totoo niyan, wala talaga akong tulog mareng. Siguro dahil excited ako gumala, tsaka sa kakaisip mareng kung anong isusuot kong outfit ba. Anyway, dito nga pala ako pumunta sa Taichung dahil nami-miss ko yung lagi kong kaaway at lagi nagpapainit ang ulo ko. Dumiretso kami dito sa McDo para bumili ng maaalmusal at maya-maya nga may dumating na bombero, 4 na fire trucks mareng. Habang nakalinya nga si Boy Pe, tinawag ko siya para ilabas yung motor dahil baka mamaya ay hindi na niya mailabas yan mamaya. Nasa gitna yung motor niya, iniisip niya kung paano niya ilalabas, gawa ng yung fire truck ay nasa likod ng motor. At eto pala yung nasunog mareng, ang nasunog pala ay yung aircon. O diba, marites talaga ang mareng nyo. At ngayon naman, ipupunta na kami sa Taichung dahil ang plano namin ngayon ni Boy P ay magsisine kami. Uy, syempre, magdi-date kami mareng. Sana all! Bali, dito kami pumunta sa Taroko Mall at dumiretso kami dito sa Korean barbecue dahil dito kami kakain. Nauna na sila Ate Reka dito, pinag-reserve na niya kami ni Boy P. At dito daw mareng, kapag below 140 cm ka, ay libre daw. Ewan ko lang kung totoo yung sinasabi ni Ate Reka, pero sayang no mareng, muntik na akong malibre. Ngayon ko lang na-realize na matangkad din pala ako mareng. So, eto na nga yung mga pagkain nila dito. Unlimited daw, mareng. Kapag ganito ba namang unlimited lugi ako. Paano ba naman kasi, mareng, kukunti lang akong kumain. Kung alam ko lang na unlimited yung karne dito, mareng, hindi na ako kumuha ng pansit. Ang bilis ko nabusog, mareng. Lugi talaga ako. Hindi ako nakakain ng maraming karne. Anyway, pagkatapos namin kumain, pumunta na kami sa may sinihan. Ang kaso, mareng, tignan nyo yan naman, apakaraming tao. Ang ayaw ko talaga, mareng, yung luminya sa mahabang linya. Kaya ang sabi ko kay Boy P, magpamassage na lang siya dito sa massage chair. Ang kaso, mareng, parang wala yata ito sa bundok kasi hindi namin alam gamitin. Ako naman, nakakita ako ng wawaan, kaya nagwawa na lang ako. Dito sa Taiwan, mareng, ang tawag nila dito wawaan. Pero sa Pinas, ang tawag natin claw machine. Di ba, mareng? Wala lang, sinabi ko lang, bakit ba? At sa kakaikot namin dito sa loob ng Taroko Mall, meron palang second street dito, mareng. Ang mga binibenta nila dito ay yung mga second hand, mga ukay-ukay, ganon. At eto nga, may nakita kaming Converse dito na sapatos. Saktong-sakto sa paa ko, mareng, sukat na sukat. Naku, say na yata ito, mareng. Wala pa naman akong gaitong sapatos. At meron din kami nakita dito na mga wallet na ganon sa mga gawa namin dati sa Maribeles, Bataan. Kung di nyo nalalaman, mareng, sower kami dati no Boy P sa mga paggawaan ng mga wallet. Tinuturo nga niya kung saan part yung tinatahi niya. Syempre, hindi ako nagpatalo, mareng. Tinuturo ko din kung saan yung parte ng tinatahi ko dyan. Tulad neto, si Boy P ang tinatahi niya sa may bandang outside. Ako naman dito sa may inside. O, diba? At bago na yung makalimutan yung sapatos, ito binalikan na namin. Chine-check na ni Boy P kung legit. Kung legit daw, bilhin na namin. Iniskan niya yung QR code at ang sabi niya, legit daw. Di, kinuha na namin, mareng. Second hand lang yan, mareng. Hindi yan brand new. Pero, maganda pa siya. At saka, mukhang bagong-bago pa, kaya kinuha na namin. At ngayon naman, ibibilang ko na ng sombrero ni Boy P. Gawa ng, ang hirap-hirap pumanap ng sombrero niya sa ukay-ukay. Kasi nga, ang mamahal ng mga panglalaking sombrero sa ukay-ukay, lalo na yung mga branded. Hindi tulad ng mga sombrero ko na tig-50, tig-iipay lang. At saka, hindi ko alam yung mga bet niyang sombrero. Kaya ang sabi ko sa kanya, ibilhan ko na lang siya ng bago. At pagkatapos na yung mag-shopping, ay eto, nagkita ulit kami ni Ate Reka dahil sabay kaming uuwi ng Taipei. Buti na lang talaga, sumasakto yung day off ko sa day off ni Ate Reka. Kaya sabay kaming nauwi lagi sa Taipei. Bakante nga tong upuan ng priority. Kaya naman, umupo ako, mareng, para kahit papano, maranasan ko ring ma-priority. Wow! Oy, mareng, pabuntis ka muna para ma-priority ka dyan. At pagdating namin sa mansion, ay kinain muna namin itong mga binili namin pagkain bago umuwi si Ate Reka. Maikwento ko nga pala, alam nyo ba, mareng, nung pagdating ko sa mansion, hinanap ko agad ang Donya. Ang sabi ko, I'm home! Alam nyo ba, mareng, nakakatuwa dahil binigyan ako agad ng pagkain ni Donya. Binigyan niya ako ng tinapay. O, diba? Apakabait talaga ng amo ko. Tapos pagdating ko, wala na akong gagawin. O siya, hanggang dito na lang mga mareng. Salamat sa panonood. Bye!